ito po yung ito po yung sa outpost. Apo. Nagtapon kayo dun sa gilid ng outpost. Ayan. And then, nailagay nyo na. At, ayun na nga, hinabol nga kayo hanggang sa may, gas station. Opo. Sige. Saktan mo, sir. Ba't mo nga ako po sa akin, sir? Kinuha ko naman yung basura. Sisipain niya daw ako porket naka-uniform. Sisipain mo ako. Airpat ko, sundalo. Dito ko, pulis. May mga ranggo. Pumunta tayo sa barangay. Pero tanggalin mo muna yung poses ng kapatid. Huwag mo utusan ng pulis. Respeto mo pulis. Una-una kasi pero dinasan tayo na bawal magtapon. Sir, wala ka pong sinabi kasing ganun sa akin, sir. Kailan mo ba sabihin sa'yo kung pwede magtapon o hindi? Kasi hindi namin gagawin yung trabaho namin. Sino nang gagawa? Yung boyfriend ko po, sinundo ko po siya sa trabaho niya. And then, bumili po kami ng halo-halo. Tapos namin bumili ng halo-halo. Sumakay po kami ng tricycle. Tapos pagbaba po namin ng tricycle, inabot ko po sa kanya yung baso ng halo-halo. Sabi ko, itapon mo. Pagtapon niya po, hindi niya po nakita na bawal magtapon doon kasi po puro basura. Pagtapon po namin doon, sinita po siya. So, Sino nagsita sa kanya? Yung pulis po. Bakit may pulis sa lugar na yon? Outpost ng mga pulis. And then sabi nung pulis, bawal dyan. Tapos kinuha niya po agad. Pagkakuha niya po, sabi niya, basurahan. Sir, kala namin ganito, ganyan. Tapos lumapit yung pulis, sabi ng pulis, halika nga dito. Paglapit po niya, tinulak po siya. Pagtulak sa kanya, tinamaan po ko. Kaya yung boyfriend ko, na alarma siya. So, medyo nagtataasan sila ng boses, tinulak ko na yung boyfriend ko palayo. Yung sumusunod pa rin po yung pulis, bigla siyang pinusasan. Yung posas po na nakasuot sa kanya, naiuwi pa po nila dun sa bahay. Ang gusto po nung pulis, i-delete muna yung video, tatanggalin yung posas. So hindi po pumayag yung boyfriend ko na delete yung video. Kaya sabi nung boyfriend. Kasi nag-video ka. I-address ko lang yung tungkol sa ordinansa ha. Ang mga ordinansa kasi, batas talaga yan. Okay. Ngayon, pagka inano mo yan, lumabag ka dyan, may krimen. Automatic. Ano ngayon ang estado ng kapatid mo? Nakakulong na po siya ngayon. Nakakulong siya. Yes. Ang pagkakaalam po namin dun sa lugar na yon, fine lang po. So, magmumulta lang po. Pero that day po, wala po silang panikit. Pero nung nakapunta na po sila dun sa bahay nung girlfriend ng brother. Sinundan kayo sa bahay? Opo, hindi po. Pero matagal pa po. Matagal pa bago sila pumunta. In the meantime, yung posas nadala ninyo? Opo, na naglalakad lang po sila. Kasi nagmatigas po yung kapatid ko na hindi niya po i-delete yung video. Kasi gusto i-delete. Sino yung nagsasalita na may kamag-anak na polis? Ganon. Yun yung kapatid mo? Inano lang niya po yun kasi natatakot na din siya kasi pinasasan po Pero siya. hindi totoo. Hindi po totoo yun na ganon. Natakot lang siya. Natakot. Quezon City's Littering Ordinance, part of the Environmental Protection and Waste Management Code. Ito po yung ordinance number SP2350S-2014. Prohibits littering and illegal dumping in public and private places, including vacant lots and waterways. Para pong yung kapatid ko na parang criminal po ang dating sa kanya kasi pero na-inquest po kanina. Na-inquest po kanina. Pagdating po dun sa bahay niya kahapon, ang dami nilang pulis, iisa lang naman yung kapatid ko nang dahil lang sa basura. Kumbaga yung pulis po, nagtawag ng marami niyang kabaro. Kasi po ang sabi ng agaw daw po ng baril yung boyfriend ko. Tapos tumakbo daw po kami, wala pong ganun. Hindi naman, wala may mga ebidensya naman po. Tapos pinakausap na po kami sa general. Yung general po talaga galit na galit sa amin. Galit po yung colonel po. Lieutenant Colonel Angelito De Juan, familiar po ba kayo? Ito po yung kaso ng isang nagngangalang Paul Calkin Abella na hinuli po kahapon at actually na-inquest kaninang umaga. Ano po ba? Hindi lang po pagtapon ng basura yung niyan eh. Bali, ang ginawa po niya, lumaban po siya sa pulis. Okay. Tinulak-tulak niya po yung pulis. Okay. Nung siya po ay titikitan. Okay. Kung panikit lang sana ma'am, wala ho namang problema kasi pwede man ho yun na Sir, tubusin. Oo. Sir, doon po sa nakitang video, nakita naman po na kinuha ulit yung tinapon. Nung sinabi na, hindi tapunan yan, kinuha po ulit. And then, apparently po, yung mga tao po ninyo, wala silang panikit doon at that time. Pero meron hong panikit. Kasi sa bawat outpost po namin meron ho kaming environment violation receipt. At saka, kung ganun po, bakit po hindi natikitan agad-agad doon sa lugar na yon? Bakit po nakapaglakad pa? Kung nakita nyo po yung video, pinapaupo siya doon para tikitan. Hindi, pinapatanggal yung video. Kung nakita nyo po yung video, pinapasok po siya doon sa outpost para po tikitan. Okay. Kasi meron ho maliit na lamesa doon. Okay. Ngayon,
ang ginawa niya, hindi, parang, ang sabi ng tao ko, nakipagsagutan pa siya, no, doon sa pulis, kino-question niya, bakit mo ako titikitan or something na mga ganon. Meron pa siyang mga, parang, yung sinasabi niya na meron daw siyang kakilalang, pulis, militar, kamag-anak niya daw, ganon daw po. Bawal, pinagpaliwanag naman daw po sa kanya na pulis, bawal po kasi, kaya titikitan na lang po namin kayo. Okay. Actually, nag-agree ako kay Colonel na mali yung ginawa na magsabi na meron akong ganito, ganyan. Sa mga netizens na natin nagsasabi na maangas ang dating, di ba? So, ngayon, ang hinahanap natin dito is yung kaukulan naman na tamang pagpataw ng, if at all, di ba, kung ano man ang kasalanan niya, and to make sure na safe ang natin, Lieutenant Colonel Angelito Diwan. Ano po ba ang magiging next step nito? Kasi itong meron din po silang video kasi na nagsasabi na ini-insist po ng police ninyo i-delete ang video. Nakuha niyo yun, di ba? May video ba tayo? Ay, hindi ko na po alam yung mga sinasabi nila. Dito, 3 po kasi silang witness. Yung police po, isa lang. So, saan po papanig yung sa 3 or sa isa pong pulis lang? Hindi. That will be a matter of evidence. Sa pulis. Kung titikitan lang po sana at papayag po ako nung time na yun. Kaso hindi po yun yung sinasabi niya. Yes. Hindi Actually, yung video nakausap po namin si Colonel nung kahapon po. Pinaakyat po kami ng mga kapulisan doon para kausapin siya. Then, nag-good afternoon po ako sa kanya nung araw na yun. Tapos, nung araw na po na yun, nagsalita po yung brother ko, pero parang hindi po ganun kaganda yung yung pagka-deliver ng salita. Kasi ang pagkasabi ni Paul, nagkamali po ako ng tapon na basura. Tapos po pag nagkaanohan kami, tawag dito, sabi niya. Nagkasagutan. Meron pang term po na sinabi doon, pero parang ganun po. Tapos si Colonel po, bigla niya na pong minura yung brother ko. Hindi na kami Wala ho akong pagmumura. Hindi ho ako marunong magmura. Minura niya po yung brother ko po. Minura niya po. Sabi niya, tutuluyan kita, gago. Pinagmumura niya po. Pinagmumura niya po. Tuluyan men, huwag kang pumayag, sabi niya po doon. Ganun po yung sinabi niya sa police na po na niya. Okay. Well, again, this is going to be a matter of evidence, ha? Wala ho akong sinabi na gano'n. Kasi nagtatanong ako sa kanila, kasi nga, ayoko rin na maging bias sa tao ko. Kaya pinakit ko sila. Sabi ko, ano po ba ang nangyari? Kasi ang unang sumbong sa akin, nakipagsuntukan daw yung hinuhuli niya sa kanya at saka wala po, hindi po nakipagsuntukan. May video po. Wala po. At saka pilit daw po na inaago yung baril niya. Kaya ang sabi ko, pakatin mo nga. Pakatin mo nga. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Corporal Marlon Farinas, bigyan din po namin kayo ng pagkakataon. Ang nangyari po kasi pa, naka-duty po ako sa outpost ngayon. At mga 3:30 p.m. po, nagtapon po siya ng basura sa police outpost. Okay. Ngayon po, tinatak ko po siya, sir, bawal po magtapon ng basura dito kasi hindi naman po tamang basura at saka may city ordinance po tayo, kako. Tapos po, kami nasama niya yung pagsisita ko sa kanya, nakapag-gitaw po siya ng mga matasakit na salita sa akin, which is ginagampanan ko lang naman yung trabaho ko. Corporal, para lang po malinaw, ano po yung mga sinabi po niya sa inyo na nag-trigger po ng pag-aaway po ninyo? Naka-uniforme ka lang kasi, gusto mo, tukuntukan tayo, sabi niya. Tanggalin po yung uniforme mo, tukuntukan tayo, sabi niya. Alam mo ba na mas mataas ang rango ng air patrol kaysa huli na tayo, po yun, yung nakaposas na po siya. Tsaka kaya niya sinabi yun kasi nakaposas na siya. Hinahatak niya po papasok dun. Nasasaktan na yung tao, kaya kung ano na sinasabi. Nasa custody po siya ng Police Station 8, ma'am. Anong next step? Bali, pa yung next step po, paglalabas po ng resolution si Fiscal regarding po sa kaso. So in the meantime, pakakawalan na muna siya? Hindi po. Ay. Nasa custody pa rin po siya ng PNP, ma'am. Okay, hanggang kailan? Hindi ko po masasabi, ma'am, sa ngayon kasi po, yung kaso po kasi nasa hawak na po ng Fiscal niya. Kukulong ng ganung katagal. Ano ba ang mga kinaso niyo sa kanya? Direct assault, ma'am, and disobedience to a person of authority. Bailable naman itong mga ito, di ba? Yes, ma'am. According to Fiscal kanina, ma'am, available naman po siya. Okay. Pakiantay na lang po yung resolution na ilalabas nila. Okay. So, Shari, at this point, kasi na-inquest na, kailangan na natin na magpunta, mabigyan ng abogado para tingnan natin kung ano ang maibibigay natin na tulong. Nung panahon na po na yun, nagkasundo na po kasi. Nagkasundo na po na dadalhin yung kapatid ko dun sa police station. Na titikitan na lang daw po. Kasi wala naman po talaga silang panikit nung una. Wala po talaga silang panikit. Tapos,
alam bakit kung ano pong sinasabi nila. Sobrang sama po ng loob namin dalawa. Mas lalo na siya kasi nakita niya po yung pangyayari. Iyak po siya ng iyak sa akin. Halos 2 oras lang po yung tulog namin. Para lang po, pumila po kami ng maaga. Sana hindi ko na lang po pinasama yung boyfriend ko. Kasi sabi nila, titikitan. Tapos pagdating doon, wara na pares daw po. Sir, bakit po ganun? bakit po titikitan po ninyo nung wala po kayong panikit? Nung time po Tinikitan May paligid po kami that Doon nila time, ma'am. tinikitan sa ano Okay. po, sa Kaso nga po, presinto. nung titikitan po siya, bigla po silang inalisan po kami, tinakasan po kami sa outpost. Sir Pariñas, ito lang po yung akin. Paano nyo po nasabing natakasan kayo? Hawak nyo po yung kapatid ko at pinusasan nyo. Paano po siyang tumakas? Umalis kayo? Paano po yung ganung Kasi hindi kung gusto naman po siya hinabol eh. Kung gusto namin tumakas, hindi kami pupunta sa bahay. Sa ibang lugar kami. Opo. May mga ibang charges eh. Opo. Hindi lang kasi ang nangyari dito, ang charges hindi lang yung sa pagtapon. Opo. It is actually yung actuation niya doon sa ginawang pagsisita sa kanya ng kapulisan. Opo. Naintindihan niyo? Opo. Hindi yung doon sa Sa pagtapon niya po ng basura. It was his actuation na yung napusasan siya. It was there is disrespect, disobedience, so resisting arrest, parang ganon, doon sa pagtapon niya. Opo. Pero nadagdagan na eh. Corporal Fariñas, bakit hindi niyo po tinanggal yung posas? Tatanggalin ko na po sana, ma'am. Kaso po, paglingon ko po, nung titikitan ko na, umalis sila, tumawid sila na mabilis na maglakad hanggang sa dire-diretso sila. Sabi sa mo, mga maraming tumatakbo tao. kami. Bakit ngayon naglalakad na kami? Di ba tumatakbo kami? Mabilis kayo maglakad, hindi po kayo Sabi mo, tumatakbo. Mabilis kayo nang maglakad, agaw pa nga kami ng mag-asawa. baril, di ba? Nakita ba sa video nang agaw yung boyfriend ko? Nakita kung paano mo hatak-hatakin yung boyfriend ko, hindi gumaganti sa'yo, ni Tapek hindi ka ginanon. Ako yung natatamaan. Paano siya agawan ng baril? Nakahawak ng cellphone, nakahawak ng bag, nakaposas. Paano mga agaw ng baril yun? Well, at this point, Shari, ang kailangan lang natin masiguro sumunod sa tamang proseso. Kulong po ba kaso. talaga yung dapat iano sa kanya dahil lang sa baso? Hindi na nga doon sa Hindi hindi na na sa baso. wala na tayo doon sa baso eh. Nandun na tayo sa sa pag-resist niya Apo. at doon sa sagutan. Kasi nga naman disobedience to a police officer, etc., yung dapat na paggalang sa kapulisan or a person in authority, pumapasok na kasi diyan. Yun na yung ginagamit ng mga kapulisan. Corporal, ganun na lang po ang gagawin po natin ha. Kasi ang gusto ko lang din pong malaman kung ano po yung mga trigger, mga words na nag-trigger po na dahil lang sa basurahan, di po ba? Basurahan, kunin mo yan. Nung kinuha naman po, bakit napunta pa sa paghahabol dun sa malapit sa may gasolinahan? Bakit hinabol nyo pa po? At sinabi nyo pa po na nanlaban. Eh kung nanlaban, sana po may mga witness po tayo na magpapa-verify din po na nanlaban. Pagkatapos niya po kasing pulutin yung basura, ma'am, nagbitaw na siya ng mga against sa akin, saka sa uniforme yung sinusuot ko, which is mali po. Ang dulo lang naman yun is yung basura, pinapapulot ko. Saka sinasabi ko sa kanya na may city ordinance. At nung time na yon, ini-invite niyo po siya sa loob po ng Sa outpost, ma'am. Opo, sa po outpost. yun. Open area po yun, ma'am. Open area para doon i-settle. Ngayon po, ang ginawa niya, nag-hysterical, nag-video, ginawa na ako ng kwento. Which is, mali naman po. Tapos pinang-tandalakan niya doon sa video na mas mataas ang ranggo ng airpot. Excuse me. Ngayon po, Colonel Buslig. Ang request lang po namin is to have a thorough investigation on what led to this situation, kung bakit po nag-escalate ng ganito. While there might be certain actuations also nung akusado, makita rin po natin kung paano rin po ito hinarap nung kapulisan natin. Just to be fair po. Okay po, ma'am. Just to be fair. Sige, ma'am po. Investigahan po natin po. Para malaman natin na both sides po. Next time po, naka-uniforme po ito. Matutunin po tayo na Galangin. sumunod or galangin po yung mga kapulisan po natin. Opo. Tsaka yung sa pagtapon po ng basura, meron po tayong city ordinance po doon. Wag po tayong basa-basa nagtatapon. Well, ang ano natin dito, Shari, nakausap naman natin si Lieutenant Colonel Angelito Diwan at mismong si Fariñas. It will have to go through the regular process, which it has actually, immediately na inquest. Ang gawin na lang po natin, mas pa-investigahan pa po, malalim na investigasyon pa po yung gawin po natin dito. Actually, pwede po nating involve na po dito si QCPD Director po na para po magsagawa din po ng investigasyon patungkol po dito if may lapses po yung kapulisan po natin.